Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Oy, Wednesday po ngayon. Masayang Wednesday sa inyong lahat. Mainit na Wednesday, Kuya Benny. Mainit na Wednesday sa ating mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, si Kuya Nelson hahabol sa ating mamaya, mukhang natatraffic, ano ha? Papunta ng ating himpilan, meron lamang inisikaso na mahalagang bagay. Pero sa kabuuan po ng ating palatuntunan, makakasama pa rin natin ng Kuya Nelson Lubao. Nako, marami tayong inihandang paksa, Kuya Benny, ha? Oo, medyo controversial ngayon. Totoo. Maraming maiinit na balita Nako. na maririnig nyo ngayon. Pero magpaalaala muna tayo, ha? Gaya ng paalaala po ng Pag-asa, ay tumitindi ang heat index. Ano, ang kanila pong babala, yun hong heat stroke, heat cramps, at ilan pang mga kauri nito, mapanganib po yan, lalo kung hindi natin pinapansin. Ano, ha? Doon sa ating mga kapatid na maaari pong magbaon ng tubig. Yan. Yan, kapag nakaramdam kayo na medyo hapo na kayo, yun lang makainom ka ng konti. Yung sip lang, no? Yung sip lang. Yan, okay na po yan. Para lang hindi kayo ma-heat stroke. Oho. Di ba? Napakaraming ganyan ngayon. Nung ako'y nasa training, Kuya Benny, alam mo bang nag-training ako ng US Navy? Parang ayaw mo bang maniwala? US Navy ng Hapon, ha? US Navy ng hapon. Siya training doon, Kuya Benny. Sabi, alam mo, yung katawan mo, di ba? Yung pagod, minsan di mo napapansin yung init. Pero sa kanila, ang basic daw pala doon, kahit hindi ka nauuhaw, inom ka ng inom every 1 hour. Yun ang kanilang practice para daw maiwasan yung mga yung heat stroke, yung mga ganyan. Practice daw talaga nila yon. Basta ikaw ay nasa training, nasa combat operation, kahit wala kang ginagawa, o yung katawan mo ay intense, ano ha? Every 1 hour, talagang iinom ka ng tubig. At saka yung sinasabi na at least sa loob ng 1 araw, 8 basong tubig. Ayun, ako. Oo, yun yung pinaka-importante. Guilty ako Pero, dyan. Oo. ako guilty rin ako dyan. Yan, oo. Alam nyo, sa edad na 20, 30, Oho. hindi nyo pa iindahin yan. Totoo. Pero kapag tumagos na kayo roon pa, 40 pataas, Gaya namin ni Kuya Ben, 41 years old na. hindi ako 28. Kalahati pala. Oo, Medyo mararamdaman nyo na po yan. Oo. Lahat po ng sakit ay sasabihin siya yung doktor, o dalasan mo inom ng tubig, mukhang di ka umiinom. Yan. Gaya kanina, galing ako sa doktor. Yun din ang sinabi sa akin. Pinaalaala. Oo, tubig. Sa akin, dalawa lagi ang pinaalala. Tubig tsaka exercise. Yun ang dalawang tubig bagay. at exercise. Sabi niya, napakadali ng inom, ba't tayo mo pa kasi? Alam niyo ho, yan yung pinakamabisang gamot. Oo nga, oo. Yung tubig Oho. at yung araw. Yung detoxification, tsaka yung vitamin D, totoo nga naman. totoo Sabi niya, napakadali na yan eh. Kumbaga, determination mo na lang, sa sarili mo na lang, wala ka namang gastos kasi talagang inom ka lang naman, tsaka magpapaaraw ka. Ba't ba hindi mo pa magawa? Oo, yung mga simple, yung libre, Ayun na nga. yung napakasimpleng mga bagay, yung pa hindi natin magawa. Oho. Yung araw, libre naman yan. Bibilad ka lang ng konti, mga 30 minutos. Totoo. Ayun nga lang, huwag kang magbibilad sa tanghalin tapat. Ay, nako. Ay, talaga malulusaw ka. Oo, sa init ngayon. Ganon din po ang ating paalala, yung mga, di ba, kampanyahan ngayon, yung ating mga kabayang politiko, at syempre po, yung kanilang mga staff, no? Minsan kasi ang politiko, nasa loob lang yan eh. Pero yung mga tao nila, siyempre, umiikot yan. Ang masakit dito yung magagaling natin politiko. Yung masisipag. Oho. Mag house to house. Nako. Yun ang medyo alanganin dyan. Kaya kailangan konting ingat. Naalala ko si dating Governor Arman Sanchez, di ba? Nayari yun, his stroke. Kasi mukhang hindi niya pinapansin. Akala niya malakas ang katawan niya eh. Yes. Nung tumama ang heat stroke, naminsan lang po siya. Marami hong ganyan na mga pangyayari noon pa. At sana, ito mga panahong ito ay alagaan ninyo ang inyong kalusugan. At siyempre po, sa kagustuhan yung kumita ng kahit konti, di ba? Lalo yung mga ang trabaho ba, Kuya Benny, yung rider? Yes. Di ba? Ito Oo, hindi mo maiwasan napakahirap talaga din. eh. Kasi bahagi ng trabaho mo yan, kahit anong oras, pagka may dideliver Naka-helmet ka pa. O yun. Yung helmet. Naka-jacket. Naka-jacket, tapos minsan naka-bonnet pa eh, di ba? Oo. Hindi mo namamalayan pala dyan, ang sabi nila, yung init na katawan mo, nadodoble. Oo. Yung heat Tapos index. dehydrated ka na, hindi mo pa alam.
Heat stroke po. May mga kakilala ko ngayon na nangyari kasi bali pala, kumbaga nasanay sila eh. Hindi nila alam, yung init pa lang yun, doble. Pagka uminit ang katawan mo, tataas ngayon ng Iba na kasi yung temperatura ngayon. yung blood pressure mo, tumataas din pala. Iba na ang temperatura natin ngayon. Hindi Yan. na tulad noon na kahit papaano ay kaya. Oo. No, kaya ng ating katawang tao. Pero sa ngayon po, meron tayong tinatawag na climate change. Kapag uminit, sobra init. Kapag umulan, sobra naman ang ulan. So itong mga bagay na to ay kailangan pong aware tayong mga taong bayan para ho alam natin na sakali mang biglaan at nahilo tayo, Yun, nako. ay alam natin kung saan tayo tatakbo at anong gagawin natin. Yan. Oh, di ba? Pati mga kasama niyo po sa bahay, dapat alam din nila yan. Anyway, puntahan na po natin ang mga paksa na inihanda natin, Kuya Benny. Nako, unahin nga natin itong nung isang Wednesday tayo magkakasama, di ba? Yes. Mayroon kang payo sa ating mga kaibigan dyan sa Presidential Communications Office. Yes. Di ba? Kung sinunod lang pa rin nila yung payo mo, O di sana napakaganda ng smooth sailing. Nangyari ngayon, kagad, bakbakan kagad. Well, ngayon, ang malungkot, ay defensive sila. Nasa defensive mode sila ngayon. Dahil nga po dun sa, alam nyo na, yung nangyari, at pati tuloy si Secretary Jay Ruiz. Napansin nyo ba? Halos Nagsasalita na rin. Oo. Pero ang malungkot doon, nagsasalita siya in defense sa kanyang sarili. Oo. Pero, bigyan natin ng in fairness naman kay Jay Ruiz. Well, sa atin, bilang mga media practitioners, sa ating mga kapatid, siguro naman kailangan nating unawain din. No? Na isipin din natin, nakabaro natin yan, napunta sa isang magandang posisyon na mag-aasikaso sa atin, asikasuhin din natin, hindi yung durugin natin kagad. Kasi nga, in-expect natin, asikasuhin din sana tayo. Di ba? Kung mag-aasikaso in the sense na, yung impormasyon, ibig sabihin, pero iba yung nangyari. Nasanay kasi tayo na ang approach mo dapat medyo friendly. Friendly approach. Kumbaga, kasi nasa gobyerno ka soft yung pasok. Yung kumbaga merong lambing. Pero hindi naman talaga medyo, minsan kinakailangan mo na medyo harsh. Diba? Pero yung first day mo sana, medyo hindi naman Kasi agad. nung first day yata, pakitang gilas kagad nangyari. Yun na nga, yun na nga. Medyo may mga nasagasaan. Kung kaya't, asahan natin na sa halip na, kumbaga, swabe yung pasok nila at swabe yung delivery ng impormasyon para sa taong bayan, ang nangyayari, messenger to messenger, yung nagbabanggaan. Yun. No, tayo bilang media, messenger lang naman tayo. Totoo. At sila naman bilang spokesperson at bilang press secretary, messenger lang din sila ng impormasyon galing sa Malacanang. Yun. Okay. Now, pagkarating naman sa atin, siyempre kapatid natin yan galing sa industriya natin Kadugo at natin yan naupo, kadugo natin yan, suportahan naman natin. Yun, sana. Yun naman yung pakiusap ko. Dahil ako'y nasubukan ko rin mapunta sa gobyerno, nasubukan ko rin na mismong kapatid mo, hindi man lang kunin yung side mo, upak-upakan ka kagad para kang punching bag. Yun. Para ba sinabi nila, hindi ka na namin kapatid, dudurugin ka na namin. Bagay, alam mo, minsan kasi, kapag ka ikaw nandiyan sa pwesto, you cannot please everybody. Yes, you cannot please everybody. But again, let me tell you, gulong po ang buhay ng tao. Minsan po, nasa ibabaw tayo, minsan nasa ilalim. Huwag mo masyadong rude o masyadong harsh sa ating pong mga kapatid. Kasi, dahil balang araw, kailanganin din natin yan. Totoo. Kasi hindi ka naman perpekto sa trabaho mo. Yes, Kasi yes, dating ang pagkakataon ako, ikaw maging mabait. Ay, okay lang, mabait na naman yan. Di ba? Sa atin, salita tayo bilang media man, Kuya Benny, ha? Minsan kasi, di ba, parang nakita mo ba, may blunder si ganito nung nakaraan, ha? Ay, hindi. Mga kaibigan naman natin yan. Medyo, ano lang natin. Hindi, pwede mo rin naman, Diba? Pwede mong kunin yung pansin. Yun. Pwede mong kunin yung kanyang atensyon. Pero wag naman yung to the extent na dudurugin mo na hindi mo bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita man lang. Yun ang kaibahan kung ang dating mo sa kanya kasi confrontational kagad. Yes, kung confrontational kagad, di ang mangyari, sagutan na sagutan. Aabangan ka magkamali niyan. Aabangan ka magkamali niyan. Aabangan ka niya magkamali. Well, tayo nga, hindi naman tayo perpekto. At maging sila man,
bilang kinatawan ng Pangulo, hindi naman kayo magiging perpekto dyan. At pangalawa, hindi kayo panghabong buhay na nasa posisyon. Oo. Di ba? Oo. Paano kung natapos ang termino, naiwanan kayo? Di ba? O kaya huwag nyo awayin yung mga kapatid nyo rin. Oo. Di ba? Kayo na nakapwesto, lalo kayong huwag makikipag-away sa mga kapatid ninyo dahil ang trabaho ninyo riyan ay asikasuhin at bigyan ng tamang balita ang mga mamamahayag sa bansa. Tayo kasi naiintindihan natin, messenger sila. Kung ano ang kanilang sabihin, yun ang gustong ipasabi ng kanilang ponente, di ba? Yes. Ng kanilang principal. Yeah. Ang naging malungkot lang kahapon, minsan lang humarap si Secretary Jay. Kumbaga, ito talaga yung kanyang pagharap sa mga mamamahayag. Ang unang agenda agad, ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba? Tayo naman ako, hindi naman ako naging miyembro ng Malacanang Press Corps, pero naging reliever din ako dyan, Kuya Benny. Mga nakalipas na... Diyan din ako galing. Ayun. Pero di ba mapapansin mo, pagka may press con, sige na to ha, ang unang sigwada agad, programa ng gobyerno, statement ng Pangulo. Yes. Pagka may other matters Segue na lang. Yun. Pwede ba yung tungkol sa... Kasi alam, di ba, meron agad magsasabi niyan eh. Pag bago lumabas sa sekretary o spokesperson ganito, no? Oy, boss, alam ko may tatanong kayo kay sekretary ha, pero pwede ba other matters yun? Unahin na natin yun sa Pangulo ha, at saka yun sa programa ng gobyerno. Usually, ganun ang una eh. Yes. Di ba? Dapat sana nagbigay muna siya ng magagandang balita. Yan, oo. Okay, pagkatapos niya magbigay ng magandang balita, which is trabaho nila yun. Yun. Kasi yun Matapos talagang yun, trabaho niya. bago niya sasabihin, ay, oo nga pala. Yun. Medyo di ba? nabanggit ata tayo sa isang storyang ganito. Other matters ba sa bandang huli ha? Other matters na tayo. Tayo ano ba? po'y sabay tiradang, tayo po'y hindi nagagalit. Yan. Pero yung ating, kukunin lang natin ang atensyon ng ating kapatid na si Hil Kabakungan at Ray Marpil. yung mga kapatid natin yan, medyo pilyo yan, ha? Oo. Pagkarating sa istorya, pero magaling. Ay, ganun Diba? talaga. Ngayon, siguro, assuming na may pagkakamali, hindi pa rin karapatan ng taong gobyerno maging balat sibuyas. Ayan. Patunayan mo na mali sila. Ano? Yes, yes. Yun nga, ang naging agenda agad bilang press secretary, hindi na nalimutan ng sabihin yung programa ng gobyerno. Ang unang dating ipinagtanggol agad ang kanyang sarili. Yeah. Well, niskarte po nila yan. Ano? Pero sana, yun kasi ang, well, hindi naman written SOP yan, ano? Kundi yan ay standard na ginagawa sa Kasi ulit-ulitin Malacanang. natin ipaalala na ang pwestong yan ay hindi po pwesto para doon sa individual. Yun, sa isang tao. Hindi Yes, ano, yan po ay pwesto para sa ating pong Pangulo. sa programa ng gobyerno. Oo, yan. sa programa ng gobyerno na ang Pangulo po, sa tuwing may sasabihin, dyan po dadaan. Yan. Oho. Pwera na lang kung gusto ng Pangulo na siya mismo magsalita. Yan. Oh, Hindi mo pero naman- lahat Tama. po ng mensahe ng gobyerno, maaari pong idaan dyan. Oho. Pero hanggang maaari, yung personal pong mensahe, nakita naman natin na yung camera, pagtapat, ang nakalagay sa likod, Oo. Malacanang Malacanang Palace. Palace. Tapos ang pinagtatanggol mo sarili mo, medyo off nga naman. Well, at ang nangyayari ngayon, sila ngayon ang tampulan ng maiinit na issue. May pro, may con, etc. No, ha? Sa kabilang banda, tayo naman na nag-oobserba, Kuya Ben, sa pangyayaring ito, hindi po nakatutulong sa kabuuan ng ating gobyerno. Hindi nakatutulong dahil ang nangyari is naging konsentrasyon nung mga minutong yun. Alam niyo po ba na ang bawat minuto ng isang sekretary Oo. ay magkano? Babat may nakukompute ba yan? Oh, syempre. I-divide mo. Yung sweldo i-divide niya, mo, yung ganun. sweldo mo. Ganon. Oo, at yan, may mga staff yan. I-divide mo lahat yun. So, ibig sabihin yung bawat minuto Oho. na nakikipag-usap ka sa taong bayan, Oho. gamit yung Posisyon na yan. posisyon na yan, Oho. abay, napakalaking salapi po niyan. Ayun. Na mas marami pang mahihirap ang makikinabang kung sakali pong ibang bagay ang ating pinag-uusapan. Oho. Yan. Ay, nako. Pero ako naman sa kabilang banda, Kuya Benny, masasabi ko namang nagtagumpay naman sa kabilang bandang nalihis ang atensyon, hindi nalipat sa kanila, hindi sa Pangulo. hindi naman kaya yun ang motibo doon. Hindi naman Hindi siguro. naman ba? Hindi naman siguro. Ang atin, basta si Secretary J. Ruiz, napakagaling na tao niya, napakasipag rin yan. Well, naniniwala tayo na maaari, talagang kailangan gamitin niya yung platapormang yan para lang maipaabot sa tao
na talagang malinis siya at hindi siya kasama ron sa Digital 8, Totoo. uunawain namin siya. No? Oo. But again, ang bawat minuto nyo po, ang bawat pananalita nyo po ay binabayaran po ng taong bayan. Kung kaya't yung personal po, kung maaari, daanan natin sa ibang plataforma at yung sa Malacanang po, gamitin po natin yan para po doon naman sa taong bayan talaga. Ayan. Sapagkat yan ang trabaho niyan ay para sa Pangulo Yes. at mga programa ng gobyerno. Yes, Hindi correct. po sa personal ninyo. Tama. Nakapakanan. Anyway, sana ho, naunawaan ng ating mga kababayan. At sana naman, wag nang maulit yung mga ganyang Well, mas maganda kung peaceful eh. Bagay, tayo kasi sa palatuntunan, sa himpilang ito, yun ang gusto natin. Oh, peaceful. Ano mangyayari sa bansa natin? Basta ano man yung nasabi namin dito, na akala nyo tama, kapag binago nyo, abay pupurihin namin kayo. Yan. Kapag itinuloy nyo yung pagkakamali, abay, babatikusin po namin kayo. Pupunahin namin kayo. Oo, at muli, mananawagan at mananawagan kami sa inyo. Oo. Hindi kami titigil dyan dahil bakit po? Ito pong istasyon na ito ay para din po sa taong bayan. Yan. Kung kaya't sila po, yung inuuna namin dito. Mayroon ngang kasabihan na, di ba lagi ko narinig sa nung lolo ko, sabi niya, Jen, huwag kang makipagbatuhan kung ikaw yung nakatira sa salamin na bahay. Yun. Di ba? Kasi kapag ka nakipagbatuhan ka ng putik at yung bato, literal na bato, tapos ang bahay may puro salamin, mawawasak ang bahay mo. Mawawasak ang bahay Makikipagbatuhan mo. ka. Di ba? Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay mayroong pinoproteksyonan na bahay mo, abay, huwag kang babato ng una dahil yung pinoproteksyonan mo ay baka magiba. Baka makipagbatuhan Baka kayo. magbatuhan sa iyo, magiba. Puntahan natin ngayon ang isa pang mainit na issue at baka ito'y maging laman din ng ating Vox Populi ngayon. Kuya Benny, mga kababayan, pakinggan niyo pong mabuti. Mukhang matindi at matigas ang paninindigan, Kuya Benny, ni Senate President Chis Escudero. Ang sabi niya, no amount of signatures will amend the law nor convince me to violate it. Ayan, ayan, nakikita niyo po. Bigat nun, ha? Matatag po siyang nanindigan bilang Senate President. At ang sabi niya, yung pahayag niyang ito ay tugon sa kampanya ng People's Impeachment Movement, PIM, na mangalap daw po ng 1 milyong lagda upang pilitin ng Senado na agad magsimula bilang impeachment court. Kasi nung isang araw ata, mukhang may mga congressman ang mag-i-initiate nito na mga ngalap daw ng pirma. 1 million votes. 1 million signatures. Wala siyang pakialam kahit ilang milyon yan. Oo nga. Meron ba tayong shot? Meron tayong boses ni... wala. Anyway, binibigyang diin po ni Escudero na hindi maaring mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court habang sila po ay nakareses o nang hindi natutupad ang mga kinakailangang legal na proseso. Sabi niya, ang batas ay hindi maaaring baluktutin o sumunod sa dikta ng sinuman dahil lamang sa kanilang kagustuhan, pagkiling o sariling schedule ng pagpapatalsik kay BP Sara. Nako, makailang ulit daw po na sinabi ni Senate President Chis Escudero na maaari lang tumayo ang Senado bilang impeachment court kapag tumakbo ang sesyon ng Kongreso. At ito po'y mangyayari sa June 2. Sapagkat yun ang kanilang pagbabalik ng sesyon, Kuya Benny, ng 2 kapulungan. Yun. Kung hindi- Malinaw naman yung sinabing yun. Bakit naman kailangan natin madaliin at kailangan pa natin baliin? Di ba? Kasi may mga punto nga raw na, di ba yung sinasabi nilang, kapag ka natanggap nila ang impeachment complaint, ay agad-agad dapat i-convene nila ang Senado bilang impeachment court. Oo nga, no? Meron daw ganun Oo, maganda yun, ha? Pero matanong ko lang, ano ba ang mas mataas? Ang Senado o ang Kongreso? Ay yung Kamara. Yung Kamara.
Hindi, sabi kasi nila higher. Pero mag-level naman yun, di ba? Hoy, sabihin na natin magka-level. Oo. Eh bakit sa kanila sa baba, hindi nila minadali? Pinatulog nila 2 buwan kalahati daw. Yun sabi. naman ang punto ni Senate President. Di ba? Oo. Tapos magarating sa kanya, mamadaliin niyo ako. Aba, hindi kaya mas mababa ang ranggo ng Senado. Di ba? Yun naman ang parang naging sagot niya nung nauna pa. Sabi niya, teka lang, kung mamadaliin nyo kami, dyan nga niya sa Kamara ang nakalagay letra por letra, immediately. Ang problema, tinigil niyo pa yung 3 impeachment, naunang 3, di ba? Yung impeachment complaint, hindi niyo sinampa sa amin at hinintay niyo pa yung pang-4 para nang sa ganun ay maisampa sa amin. Pero bago niyo sinampa sa amin, 2 buwan natulog yung 3 impeachment complaint. Tapos, pagdating sa amin, sasabihin niyo sa amin, forthwith, agad-agad i-action na namin. Di ba? Kaya nga eh. Mukhang awkward mukhang meron yata siga doon sa baba na Oo. pwedeng sigawan yung nasa itaas eh. Buti na lang yung nasa itaas, ayaw pumayag na sigaw-sigawan siya. Iyon ang paninindigan nitong si Senate President Chis Escudero. 'Di ba? Well, sabi tayo kasi Kuya Ben, hindi naman tayo abogado no, kundi tayo tumitingin lamang batay sa mga pahayag ng ilang mga legal luminaries. Pero mayroong magkakaibang yung pananaw ng mga abogado no. Kasi mataas na kapulungan, mababang kapulungan. Oo. Isa daw, ang tawag daw nila diyan, isang malapad at saka isang maliit. Hindi ko maubos maisip. Bakit utusan nung nasa mababa yung mataas? Ayun. Mali yata eh. Oho. Well, ito naman ang mainit na issue ngayon. Ang tanong diyan, hanggang kailan kaya makapaninindigan si Senate President Chis Escudero? Yes. Siyempre may pressure, no? Hindi, ang matindi rito, masusubo na. Oho. Napanindigan na eh. Ayun na nga. Napanindigan na, tuloy-tuloy na yan. Kasi yung punto naman ng Senate Minority Leader, Coco Pimentel, sabi niya, hindi, dapat i-convene na nga yan. Ang dapat nga niya, gawin na natin ang yung impeachment rules eh. Di ba? Yun ang kanilang mga pinapahayag. Well, Ang sinabi niya naman kasi is very simple. Uumpisa naman eh. Oo Hindi naman. sinabing hindi uumpisan eh. Oho. Gagawin naman eh. Ang kanya lang, huwag niyong gawing ura-urada na wala sa batas. hintayin nyo kami. Bakit kasi hinintay nyo pa yung last day ng hearing, Naalala ko, di ba, yung sinampa nila yan mula sa Kamara, Oo. dumating doon sa nag-motion. Pasara na. Pasara na eh. Kaya nga, motion agad ni Senador Joel Villanueva, Mr. President, I move to, etc., June 2, alas 4 ba ng hapon, alas 2 ng hapon. So I move. Duly seconded, Your Honor. So, nahinto, wala na. Ang problema, nandun inaayos na yung impeachment complaint. Wala na. Wala na, sarado na. Pero kung medyo natalakay ng konti that we have received, this is to acknowledge that we have received impeachment complaint Ayan, coming from the lower house. Bago dismiss na ganon, bay, iba yun. Kaya nga kung ang ginawa ng Kamara, yung unang-unang, parang January 15 ba yon? Nung unang pagbubukas nila ng taong ito, doon agad nila ipinasok. Di meron pa sanang panahon. May panahon. Di ba? Ipinasok nyo kasi last day, last minute. Nagkaroon tuloy ng katwiran yung Senado. Sino ngayon ang sisisihin natin dito? Bagay, wala namang sisihan. Pero technically, isa pang tanong dito, ng marami, magpapatawag ba ang Pangulo? Kasi pwede naman anyang babali yan eh. Kung mismong ang Pangulong Bongbong ang magsasabi sa Senado, magpatawag tayo ng special session. Yun. Pwede yun. Lalabas kaya magpapahayag kaya ang Pangulo? Hindi niya gagawin yun dahil siya na ba? nga nagsabi, he's against. No to impeachment siya. No to impeachment siya. Yung anak niya lang ang yes to impeachment eh. Ganun ba? Oo eh. Diba? So nakikita mo rito na yung nangyayari is sitwasyon na nakasubo ka na at hindi ka na maka-atras pa. Kasubuan na yan. Kasubuan na. Dahil ba sa pangyayaring ito, ano ngayon, mag-aabang ba sila? Maghihintay ba sila? Di ba? Hanggang June 2. At ngayon, pagdating ng June 2, maglalabas pa lang sila ng rules. Bibigyan ng halimbawa ang kampo ni BP, bibigyan ng kampo ng prosecutors. Sasabihin ni BP, bigyan nyo kami ng 10 araw, re-reviewin po namin ito. So kung June 2, magiging June 10. June 12.
June 10 12. araw. Oo. Pero yung 10 araw, working days yun ha. O yun na nga. So sabi mo ng June 14. Kasi pagkatapos ata ng isang linggo lang, magre-recess sila ang Kongreso at ang balik nila July na eh. Bagong Palit na, bago Kongreso na. Bagong team na. Oo. Ang tanong pa nga nila doon, itutuloy ba ng Senado? Halimbawa, mayroon ng bagong 12 senador. Tatanggapin ba nila yung complaint? Di ba? Yun pang isang legal na tanong nila. Sabi nila, hindi, tatanggapin niya kasi continuing body yan eh. Ang sabi naman ng isa, ba't teka lang, tinanggap ng 19 Congress eh. Yun nga lang simpleng bill. Di ba? Simpleng bill. Simpleng panukalang batas. Pag natapos ang Kongreso, back to zero yan. Back to zero. Back to zero. Di ba? Tama, continuing body kami, pero aywan ko lang sa usapin ng impeachment. Kaya malaking posibilidad na maging back to zero din yan. Ayun na nga. Oo. Eh, hindi mo naman pwedeng i-refile. Kasi sa loob ng isang taon, isang Isang beses. beses lang. Di lalabas ngayon, February ulit next year, yun ang mainit na pagtatalo. Di ba? Yun ang doon mauuwi. Tatanggapin ba ng 20th, kung matutuloy ng 20th Congress, yung Impeachment. tinanggap na impeachment ng 19th Congress. Halimbawa, nandun si Kong Dante Marcoleta, senador na siya, halimbawa lang, di ba? Papayag kaya si Kong Dante, tanggapin niyo na po ito, tinanggap ng 19 eh. Kayo makabago? Ano kaya sasagutin ni Kong Dante, no? Siyempre, kung ano yung nasa batas. So, halimbawa, may mga pumasok pa mga abogado. Ang masakit pa rito, yung interpretasyon ng batas, Oo. may kanya-kanya. Ayun na nga, alam mo naman ang abogado, pagka 10 kausap mong abogado, 10 interpretasyon din ng batas So, yan. malamang mangyari nito, takbo na naman ng Korte Suprema to. Well, question of law, tama. Oo. Ang tanong dyan, aaktuhan kaya ng Korte Suprema yan. Ayun na nga. Di ba? Sakaling aktuhan yan, gano'ng katagal naman para lumabas uli yan? Kaya nga, no choice tayo, aabot talaga ito ng 19th Congress eh. Oo. Ng 20th Congress. Aabot at Aabutin talaga. Baka yung first day ng hearing nito. Ngayon pa lang eh. Ngayon pa lang, Oo. pinasasagot ang lower house at ang Senate Oo, doon sa, doon sa final nila, no? yung budget, issue naman yun. Hindi, iba pa yan. Ay, iba pa? Yung final nila dito sa impeachment, pinasasagot na sila. Yes. Oo. Oh. Pinasasagot din sila. Well, would you imagine, meron na kagad pag-uusapan sa Korte Suprema. Yung Secretary General nga pala, sinabihan sagutin nyo ito, yung petition na yon, di ba? Yung petition ata ng kampo ni BP Inday yun eh. Yes, yung Yan. petition na yun. Oho. Well, so, yun pa lang, medyo pepereno ka ng konti. Oh, siyempre. Dahil may pag-uusapan pa sa Korte Suprema. Maghihintay ka ngayon dyan. Oo, gano'n ang mangyayari dyan. So, if that is the situation, makikita natin na talagang hahaba't-hahaba yan. Oho. Nako. Eh, ang tanong natin ngayon, pagsalusaluhan nating issue, ito ho, yung paninindigan ni Senate President Jesus Escudero. Ang sabi ni Senate President Escudero, para ho sa kabatiran ng lahat, ito ang ating pag-uusapan. Sabi niya, ito yung reaction niya, Kuya Benny, mga kababayan, doon sa panawagang pabilisin po ang impeachment trial, aktuhan na po nila kaagad ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sabi niya, no amount of signatures will amend the law nor convince me to violate it. Ito po ang kanyang paninindigan ukol doon sa naging pahayag ng People's Impeachment Movement. Na ang sabi naman ng People's Impeachment Movement, mangangalap kami ng 1 milyong lagda para pilitin daw po ang Senado, simulan nyo na ang impeachment proceedings.